Pinagtulungan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang pagbomba ng tubig sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At sa tindi ng pag-water cannon, ilan sa mga sakay na Pinoy ang nasaktan. Nakatutok si Darlene Kai. Bago makarating sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarang ng barko ng China Coast Guard kaninang umaga ang resupply boat na unay sa May 4. Batay sa timestamp sa video, pasado alas 6 ng umaga ito nangyari. Sa sobrang bilis ng barko ng China, halos bumangga na ito sa ating resupply boat. Makalipas ang isang oras, paatras na humarang ang CCG vessel sa harapan ng unay sa May 4. Sa sobrang lapit na ng dalawa, hirap tuloy makaliko ang resupply boat. Nasa misyon din ang BRP Cabra, isa sa mga escort sa Rotation and Reprovisioning Aurora mission. Pero dito makalapit sa Unaiza May 4 dahil hinarangan ng isa pang CCG vessel at dalawang Chinese Maritime Militia vessel. Pasado alas 8 ng umaga, nagsimulang bombahin ng tubig ng China ang Unaiza May 4. Sobrang lapit na nila kaya halos magbanggaan na. Matapos ang halos kalahating oras, isa pang CCG vessel ang makikitang ng bomba ng tubig. Kaya ang Unaiza May 4, tinitira na ng tubig sa harap at likod. Sa tindi ng sabayang pag-water cannon, may pagkakataong halos di na makita ang resupply boat. Sa lakas ng buga ng tubig, nasira ang bahagi ng bubungan ng resupply boat at nahulog sa dagat ang ilang debris. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa direktang pagbomba ng tubig ng China, severely damaged o lubhang nasira ang Unaiza May 4. Mayroon ding nasaktan pero hindi sinabi kung ilan. Nakalapit sa Unaiza May 4 ang BRP Cabra at BRP Sindangan ng PCG. Mula sa resupply boat, inilipat sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ang mga sakay nito. Sa kabila ng patuloy na pangharas ng China at paglalagay pa nila ng floating barrier sa bukana ng Ayungin Shoal, sinabi ng task force na tagumpay ang RORE mission. Ang National Task Force at ang National Security Advisor humingi ng pulong sa Lunes kasama ang Executive Secretary at National Security Cluster para magbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos kasunod ng insidente. Ayon sa PCG, ang ginawa ng China ay irresponsable at pagpapakita ng pagbabaliwala sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Batay sa ulat ng China State-run news channel na CGTN, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Gan Yu na nagsagawa sila ng regulatory actions dahil hindi nila tumupad sa pangako ang Pilipinas at nagpadala ng mga barko sa Ayungin Shoal. Tinawag nila itong pang-trespass o panghimasok. Tila nanggugulo raw ang Pilipinas at sadyaan nilang sinisira ang kapayapaan at stability sa South China Sea. Sabi pa ni Gan, mapapahiya lang anya ang mga naglalaro ng apoy. Ang mga embahada ng Amerika, European Union, Japan at New Zealand na babahala raw sa nangyari at iginiit na dapat pairalin ng international law. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.